Hollywood TV. Galit na galit siya. Gusto niyang sumigaw at magwala. Gusto niyang mag-amok. She was furious and that was no exaggeration. Pero hindi niya alam kung kanino siya mas galit. Kay Andre ba o sa kanyang sarili? Ang laki-laki niyang tanga. Paano hindi niya nakita na all this time ay nagkukunwari lamang ito? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na niya alam kung saan siya dinadala ng kanyang mga paa. Ang tanging nais niya ay makalayo siya sa lugar na iyon. Namalaya na lamang niyang nasa garahe na pala siya. Hindi nag-isip ng tuwid. Dumampot siya ng susi sa rack. Marunong naman siyang magmaneho. Sa katunayan, mayroon siyang lisensya. Ang kaso, kahit kailan ay hindi niya magkamayang ang manibela. Susi ng Mazda ang nadampot niya. Isa iyon sa sasakyan ng kuya niya na bihirang gamitin ito. Tinungo niya ang kotse at saka lumulan doon. Maya-maya pa'y nasa labas na siya ng bakuran nila. She still didn't know where she was going. She was just wanted to get as far away as possible. So she just drove on, not really minding the road. Malayo-layo na rin ang nararating niya nang mangyari ang sakuna. Nasa intersection siya nang sumulpot mula sa kaliwa niya ang isang humaharurot na motorsiklo. Naging mabilis ang mga pangyayari. Kinabig niya ang manibela para makaiwas sa paparating na sasakyan, subalit nahagip pa rin niyon ang tagiliran ng kotse. Parang trumpong nagpaikot-ikot ang kotse ng sasakyan niya sa gitna ng kalsada hanggang sa sumampa siya sa embankment. The sudden stop prompted her body to jerk forward. Tumama ang kanyang noo sa windshield. After that, everything became black. It was amazing how things could change in the blink of an eye. Iyon ang konklusyong narating ng isip ni Fial. Na mga sandaling iyon ay nasa private suite siya ng South Bay General Hospital. Doon siya dinala ng emergency medical team na rumisponde sa aksidente niya. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, hindi naman malala ang pinsalang natamo niya. Gayunpaman, sinabihan siya nito na kailangan niyang makonfine ng 2 araw para maobserbahan siya at nang sa gayon ay makasiguro ito na maayos na talaga siya. Ang sabi sa kanya ng nurse na nakausap niya ay kasama si Andre ng ambulansya nagdala sa kanya sa ospital. Sinundan pala siya nito at nasaksihan nito ang aksidente niya. Hindi nga lang sila nagkakausap ng magdaang araw kahit stable na siya dahil sinabihan niya ng hospital staff na ayaw muna niyang tumanggap ng bisita. She knew he would be visiting again that day. Ang totoo, inaantabayan na niya ang pagdating nito. By 10 a.m., he entered her room. Ang unang napunan niya rito ay ang itsura nito. Mukhang haggard ito na tila ilang araw nang walang tulog ito. Iyon marahil na nagagawa ng guilty conscience sa isang tao. How are you feeling? Tila nag-aalalang tanong nito. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. Iba yung kontrol ang ginawa niyang huwag lamang siyang mapiksi. Okay na. Hindi lamang niya masabi rito na hindi naman ang pisikal na aspeto ang masakit sa kanya kundi ang emosyonal na aspeto niya. This is all my fault. Paninisi nito sa sarili. Hindi siya kumibo. She was in no mood to be magmanamios. So she just let him bury it himself all they wanted. Kung susumahin, isa lamang naman ang punto ng sinasabi nito at iyon ay nagigilty ito sa nangyari. Kung hindi dahil sa natuklasan niya ay hindi sana siya mababalisa at masasangkot sa isang aksidente. Nangyari na, Andre. Nandito na tayo. Walang mabuting may dudulot sa atin kung magsisisihan pa tayo. Isa lang ang gusto kong malaman. Anong dahilan sa likod ng ginagawa niyo ni Steph? He began explaining to her, then at nalaman niya ang punot dulo ng lahat. It was a stupid plan and we were so unfair to you. Pagtatapos nito sa pagsasalaysay. Yes, you were. I'm sorry. Nakatungong sabi nito, batid niyang sincero ito sa paghingi ng paumanhin. Apology accepted. Marahil ay hindi nito inaasahan na ganun ang sasabihin niya, kaya animo na bigla nag-angat ito ng tingin. He was probably expecting she would go a ballistic. Pwes nagkakamali ito. Hindi niya gagawin yon. She would never ever let him see how badly he hurt her. Kinuha na nito ang lahat sa kanya. Ang pride na lamang niya ang natitira sa kanya. Hindi niya hahayaang pati iyon ay makuha nito. Really?
Larawan nito ng isang taong biglang nabuhay ng loob. Tumango siya. So, you and I, we're good. Bigyan mo pa ako ng panahon, Andre. Pero paano ang kasal natin? Siguro ay nasisiraan siya ng bait. All of a sudden, she wanted to laugh and cry at the same time. Walang kasal na mangyayari, Anya. Pero nangako ako sa kuya mo. I'll deal with my brother, nauutal na sabi niya. But, malaya ka na, Andre. He looked at her helplessly. Pagsusumamo at pagkalito ang nabasa niya sa mga mata nito. Fiel, I don't know what to say. Just say goodbye. May ginanap na simpleng salo-salo sa HRD ng AFFI ng araw na iyon. Sa awa ng Diyos ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Fiel. It was her first day back at work at isang welcome back party ang isinalubong sa kanya ng mga kasamahan niya sa HRD. Naroroon sila sa conference room at nakalatag sa mesa ang take-out party package ng isang kilalang fast food chain. Burado na ang mga pasa sa kanyang noo. Iyon ang tanging palatandaan na nasangkot siya sa isang vehicular accident. Ngunit ang sugat sa kanyang puso na natamo niya ng araw na iyon ay sariwa pa. Hopefully, darating din ang araw na makakalimutan na niya ng lubusan ang kabanata ni Andre sa kanyang buhay. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba't maghihilom din ang sugat na dulot ng kabiguan niya sa pag-ibig. All she needed to do was take each day and bear each painful second at a time. Iyon naman talaga ang ginagawa niya. Kaya nga nagdesisyon siyang bumalik sa trabaho. She knew it would be bring her a semblance of normality which he badly needed. Naasahan na niyang tututol ang kuya niya nang sabihin niya rito ang balak niya. Ayon dito, magpagaling raw siya sa bahay. Kung alam lamang nito na lalong mahirap para sa kanya ang walang pinagkakabalaan dahil minuminuto ay naaalala niya si Andre. Sa bandang huli ay nakumbinsi rin niya ito. At ngayon nga ay naroon na uli siya sa opisina. Subalit hindi lamang ang pagbabalik niya sa trabaho ang tinutulan nito. Nang sabihin niyang hindi siya magpapakasal kay Andre, ay nagalit ito gaya ng alam niyang mangyayari. Paano na raw siya? Paano na raw ang reputasyon niya? She laughed despite herself. Ang akala ko ba sa ating dalawa ay ako ang sinuunang pananaw? Mas masahol ka pa pala kaysa sa akin, kuya. Natatandaan niyang sabi niya rito. Matigas ang pasyon nito. Iginiit nitong kahit ano ang mangyari ay kailangang matuloy raw ang kasal. Idinaan na lamang niya ito sa isang pakiusap. Mahabang pakiusapan na nangyari, ngunit nang lumaon ay lumambot din ang loob nito. Hahayaan daw nito mangyari ang gusto niya sa isang kondisyon. Give him one good reason why you don't want to marry the guy, he said. Simple lamang ang tinugon niya. Hindi ko siya mahal. Kung magsasama kami, magiging miserable lang ako. Hindi ito nakaimek pagkasabi niya niyon. Ma'am Fiel, ikaw ang celebrant kaya dapat ikaw ang mag-break in ng pagkain. Ang sinabing iyon ng assistant niya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Inabutan siya nito ng paper plate at nauna na nga siyang kumuha ng pagkain. Salamat naman at nandito ka na uli, Ma'am Fiel. Namiss ka namin. Parang hindi kompleto itong department nang mag-leave ka. Dagdag na sabi pa nito. Mabuti na lang at walang nakakaalam sa tunay na dahilan kung bakit lumiban siya sa trabaho. Ang sinabi lamang niya noon ay may aasikasuhin siyang personal na bagay at sapat na iyon. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng lubos dahil hindi naman siya ordinaryong empleyado lamang. We're glad you're back, Ma'am Fiel. You were missed, sabi naman ng isa pang kasamahan niya. Ngumiti siya. And I'm glad to be back. Nang sumapit ang unang trimester ni Steph ay sinabi ng doktor nito na tapos na ang bed rest period nito. Walang inaksayang sandali ang kuya niya pagkaraang marinig nito ang balita. Agad na inasikaso nito ang civil wedding ng mga ito. Ang kasal sa simbahan ay pinagpaliban muna ng mga ito at pagkapanganak na lamang ni Steph aasikasuhin. Nang hapong iyon lamang ginanap ang seremonya sa sala ng kakilalang judge ng kuya niya. Pawang malalapit na kamag-anak at mga kaibigan lamang ang dumalo sa mismong kasal. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa bahay ng kung saan sinong magarbong early dinner celebration na naghihintay sa kanila. Naroon na ang iba pang bisita. Karamihan sa mga nagsidalo ay taga-AFFI kaya hindi nahirapan si Fiel makihalubilo sa mga ito. Kasalukuyang kahuntahan niya ang purchasing manager nila nang tawagin siya ng kuya niya.
Nakatayo ito malapit sa pinto, mga 10 talampakan ng layo mula sa kinatatayuan niya. Nasa tabi nito siyempre si Steph. Hindi pa halata ang kaligayan nito at ang ganda-ganda nito sa suot nitong puting eyelet dress. She sighed. Magkahalong tuwa at inggit ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Mabuti pa ito. All's well that ends well ang love story nito. Noon pa man ay nagkausap na sila ng masinsinan. Abot-abot ang paghingi nito ng tawad sa kanya habang ipinapaliwanag nito kung ano nagtulak ditong gawin ang ginagawa nito. Naunawaan niya ito at ang totoo ay hindi siya galit dito. Sa umpisa ay sumama ang kanyang loob pero mabilis ding lumipas iyon. Naalala niyang nababahalang tinanong pa siya nito kung sasabihin niya ang lahat ng iyon sa kuya niya. Iling ang tinugon niya rito. Sa tingin niya, hindi na mahalagang malaman pa ng kuya niya tungkol sa nangyari. Lilikha lamang yun ng gulo at baka maging mitsa ng paghihiwalay ng mga ito. Alam niyang mahal ito ng kuya niya at ayaw niyang magkasira ang mga ito. Fiel, come here. I want you to meet someone. Wika ng kuya niya nang ikiling niya ang kanyang ulo sa paraang nagtatanong. Nagpasaintabi siya sa kausap niya at saka siya lumapit sa kuya niya. Natuklasan niyang someone na tinutukoy nito ay ang half-Italian, half-Filipino client nito na si Mr. Paolo Montalvo. Bagong kliyente ito ng kuya niya. Binata ito at hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang edad. Why don't you keep Paolo company? He's new in town at wala pa siyang gaano kakilala. Anang kuya niya. Lihim siya napailing. Paano pa siya makakatanggi gayong narinig din ni Paolo ang sinabi nito? That would be plain rudeness on her part. Malinaw pa sa kristal ang intensyon ng kuya niya. He was playing matchmaker. Ngalingaling sabihin niya rito ang hindi bagay rito ang maging kupido. She didn't need another man at the moment. All things considered, she was doing okay. Oo, napaso siya minsan, ngunit hindi nangangahulugan niyon na sinira na niya ang kanyang puso sa pag-ibig. Nasubukan na niya kung paano magmahal at sa ilusyon niya ang mahalin. For a time she was happy in love, nauwi nga lang sa wala ang pag-ibig niya, pero gusto pa rin niyang maranasan na magmahal at mahalin. Sana nga lang, sa susunod na pagkakataon ay sa tamang lalaki na iibig. Maya-maya ay iniwan na siya ng kuya niya kasama ang manok nito. So, Paolo, how do you find the country? Pagbubukas niya ng usapan, nabanggit sa kanya na galing ito sa Italy at lumaki at ngayon pa lamang naninirahan sa Pilipinas. Natuklasan niyang mahusay na conversationalist ito kaya hindi siya naiinip sa company nito. Kay rami nila na pag-usapan tungkol sa kung ano-ano lang. Hindi na niya namalayan ng paglipas ng oras. Maya-maya inanunsyo na ng event coordinator na nakahanda ng pagkain. Maaari na raw sila magtungo sa likod bahay. Doon nag-set up ng mga mesa ang caterer na kinuha nila. Sa durasyon ng meal ay kasama pa rin niya si Paolo. Pagkakain ay nagtungo sa makeshift stage sa harap ang mga bagong kasal. Isa-isa nagpahayag ng pasasalamat ang mga ito sa mga dumalo. Pagkatapos ay ang mga well-wishers naman na nagtungo sa entablado. Kabilang doon si CJ. Alam na niya ngayon na kapatid ito ni Steph, kaya naman pala pamilyar ang mukha nito sa kanya nung una niyang makita ito. Nagtawag ng iba pang well-wishers ang events coordinator comments niya. Ang sabi nito ay magtungo lamang sa harap ang mga nais bumati. Kahit hindi siya komportable magsalita sa harap ng maraming tao, ay hindi rin niya natiis na bumati. Sinabi niya kay Paolo ang gusto niyang gawin at sinamahan pa siya nito hanggang bumaga at bumakyat ng stage. Maiksi lamang ang sinabi niya. To my brother and his very lovely bride, congratulations. I wish you lifelong love and happiness. May you live for as long as you want and never want as long as you live. Ibabalik na lamang niya ang microphone sa stand nang dumapo ang kanyang mga mata sa lalaking nakatayo sa gawing likuran malapit sa mesang pinagpapatungan ng mga regalo. Si Andre. Ganun na lamang ang pagbilis ng tibok sa kanyang puso. Nanlamig din ang buong katawan niya. She lost her grip on the microphone. Nang mabitawan niya iyon ay lumikha iyon ng malakas na ingay. I'm sorry, wika niya. Naiinis siya sa kanyang sarili. Dapat ay hindi na siya naapektuhan sa presensya ni Andre, subalit hayon siya at hindi magkandatuto dahil lamang natanaw niya ito sa malayo. Hindi siya nag-abalang damputin ang nahulog na microphone. Umalis na agad siya ng entablado at sinalubong at inalayan siya ni Paolo na makababa sa 2 baitang na platform. Nagbalik na sila sa kanilang mesa. Somehow she could sense Andre was looking at her as she walked past the table.
Tuloy ay ilang na siya sa bisita. Finally, she was able to sit down. May kung ilan pang well-wishers na nagsasalita sa entablado, ngunit wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ng mga ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay hindi rin siya nakatiis na huwag lingunin si Andre. Ngunit wala na ito sa kinatatayuan nito kanina. Nanghahaba ang leeg na sinuyod niya ang kanyang mga mata sa lugar. Wala siyang kamalay-malay na ang taong hinahanap niya ay naroroon na pala sa tabi niya. Looking for someone? Tanong nito. Dahil sa kabilang direksyon, nakabaling ang kanyang ulo. Hindi niya napansing nakalapit na pala ito sa kanya. Pumihit siya para magkaharap sila. Hello, Andre. Idinidikta ng kanyang pride na magsalita siya, kaya iyon ang ginawa niya. She lied. Yes, I was actually looking for Malu, my assistant. Can we talk? He asked next. Hindi pwede. I'm with someone. Iyon lamang ang tanging excuse na naisip niya. Unfortunately, her excuse bailed out on her. It's alright, Fiel. I'll be fine. Sabad ni Paolo sa usapan. Ngaling-ngaling katusan niya ito. Alright, let's talk. Pagpapaunlak niya kay Andre. Is there somewhere private we could go? Sure. Pagkaraang magpasintabi kay Paolo ay nagtungo sila ni Andre sa veranda sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi bukas sa mga panauhin ng itaas na bahay kaya solo nila ang lugar. Sa halip na maupo sa deck chair ay pinili niyang dumungaw sa barandilya. She could see the party from where she was standing. Napansin niya nagsisimula ng mag-uwi ng ilang panauhin. Tumayo ito sa tabi niya at nakidungaw rin. So, who's the guy? Tila baliwalang tanong nito. A friend. Like the way I was your friend before? Tila nananansya ang tono na pananalita nito. Wala nang self-assurance na mula nang makilala niya ito ng taglay nito. Humarap siya rito. Nagpunta ka ba rito para pag-usapan natin si Paolo? He grew quiet first before finally responding. No, gusto lang sana kitang kamustahin. How are you doing? Great. Everything's great. I'm working again. Balita ko nga. Listen, I was wondering, may gagawin ka ba bukas ng gabi? Ganun na lamang ang pagkunot ng kanyang noo. Ano to, Andre? Was he planning on asking her out? Pero para saan pa? Ikinasal na si Steph sa kawayan niya. It was over. Inignora nito ang tanong niya. She didn't think it is intentional thought. Mukhang hindi lamang siya narinig nito dahil absurd ito sa sariling isipin. Dahil kung wala, maybe you and I can go out to dinner. What do you think? Ihasistant Andre. That's what's new. I think you're out of your mind. No, I'm not. I'm guilty of doing a couple of crazy things in the past, but not this. Pursuing you is the sanest thing I've ever done in my life. Please, Fiel, bigyan mo naman ako ng second chance. I messed up big time, I know, and I'm very sorry. Truly I am. Hindi ko intensyon saktan ka, but I did. Sana'y mapatawad mo ako. I'm willing to beg for you and for your forgiveness if I have to. Nakahanda akong lumuhod sa harap mo kung iyon ang gusto mo. Sa labis sa pagkagilalas niya ay tinutuon nito ang sinabi. Lumuhod ito sa harap niya. It's going to take a lot more than sorry, Andre. Tama ka, sinaktan mo ko. You made me believe there was something when there was nothing. Ginawa mo naman talaga akong tanga. Alam mo ba yun? You made me think you felt something for me when in reality you were only faking it. But I did. I mean, I do feel something for you. Mahal na pala kita noon pa man. I was just so stupid I didn't realize it sooner. Nalaman ko lang yun for sure nang mawala ka sa akin. This past couple of weeks had been hell for me. Every night since you asked me to say goodbye, all I could think of was, sana ay hindi na lang ako ang nakapagpayag sa kalokohan ni Steph. Sana ganoong paraan, hindi na sana kita nasaktan ng labis. But then, I probably wouldn't have met you, so I got confused until I thought about it hard and realized that ultimately, I would still wish for the same. Kahit malaki ang posibilidad na hindi tayo magkakilala, titiisin ko na lang kaysa may masaktan ako. I feel like such an ass for hurting you. Hindi ko kasi alam na ganito ang mangyari. The fool that I am, I just didn't think ahead. The ironic thing is, I was supposed to make you fall for me, but
As it turned out, I was the one who fell for you. Ngayon ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Galit ka sa akin. Alam ko naman yon at may karapatan ka magalit. Maybe this is the punishment I get from playing with your feelings. Sinapon niya ang kanyang mukha. This was all too much for her. But she knew she had to make a decision. Please, Fiel. Please give me a second chance. Yun lamang hinihingi ko sa'yo. Hayaan mo sana makabawi ako sa nagawa ko sa'yo. Let me prove to you that I love you and how much. Pagsusuma mo nito. Naiinis ako sa'yo. Sa dami ng gusto niyang sabihin dito ay iyon ang unang nanula sa kanyang bibig. Because at the very moment, that was exactly what she was feeling. Naiinis siya rito. I know, and I'm sorry. Paulit-ulit ako magsasorry sa iyo hanggang sa mapatawad mo ako. Wala siyang pagdududa na gagawin nga nito iyon. The question was, how many sorries would it take for her to finally admit to herself what she still felt for him? Yes, she got hurt. Yes, she felt betrayed. But beneath all that, she still loved him. Naiinis ako sa iyo dahil sa kabila ng mga ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Fiel, magkahalong pagkamangha at hopelessness ang nabasa niya sa mga mata nito. And there was disbelief mixed in there too. No, hindi ka nagkamali ng dinig. Aniya, nahuhulaan niyang iyon ang naglalaro sa isip nito. Sige na, tumayo ka na riyan. Mukha kang ewan. Nakaluhod pa rin kasi ito sa harap niya. Tumalima ito. He stood up, his eyes never leaving her face. Fiel, do you mean it? I wouldn't have said it if I didn't mean it. Kaya nga ako naiinis sa'yo. Kahit ano sigurong gawin mo sa akin, patatawarin pa rin kita dahil nga mahal kita. He smiled. Pwedeng pakiulit, ang sarap kasing marinig. She smiled too. Abuso ka na. Pero paano si Paulo? Bigla siyang nalito. Who? Yung kasama mo sa party. Oh, has not nothing to me. Ngayon ko lang siya nakilala. Mistulang nabunutan nito ng tinik sa dibdib sa itinugon niya. You know, I was so scared. When I saw you with him, I thought I was too late. Akala ko talaga nakahanap ka na ng kapalit ko. Like that would ever happen, sa loob-loob niya. Thank you, Fiel. Titig na titig ito sa kanyang mga mata nang sabihin nito iyon. For what? For trusting me again. Pangako, hinding-hindi na kita ulit sasaktan. And he never did. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fiel at Andre. At lagi po nating tatandaan, minsan ang larong walang label ay nauuwi sa pag-ibig na totoo. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.